Plano ng Tubataha Management Office na gawing makabago ang ranger station na siyang kampo ng mga nagbabantay sa Tubataha Reef. Isa raw ito sa mga hakbang para tiyaking hindi na mauulit ang insidenteng gaya ng pagsadsad ng USS Guardian na nag-iwan ng malaking pinsala sa Bahura. Ang mainit na balita, hatid ni Rafi Tima. Isa-isa na nag-aalisa ng salvage operator sa Tubataha simula kahapon. Ang barge S7000 kung saan inilipat ang pinira-pirasong barko, nakatakdang dumaan dito sa Puerto Princesa para humingi ng clearance bago umalis. Mula rito, dadaan ito ng Subic bago bumalik sa base ng USS Guardian sa Sasebo, Japan. Ang crane ship na Jascon 25, babalik na rin ng Puerto Princesa sa Biyernes bago umuwi ng Singapore. Kahapon, sinimulan na ng Philippine Assessment Team ang pagsukat sa aktual na pinsala sa Bahura. Nakatakda ring magsagawa ng high-resolution aerial photography ang US Navy para makatulong sa pagsukat sa nasira ng kanilang barko. Ayon sa Tubataha Management Office o TMO, dito ibabase kung magkano ang babayaran ng Amerika. Kasabay ng assessment, puspusan na rin ang kampanya ng TMO at Worldwide Fund for Nature o WWF para mapaganda ang ranger station sa Tubataha at para raw hindi na maulit ang pagsadsad ng anumang barko sa World Heritage Site. Plano ng TMO na palitan ng lumang ranger station ng isang makabago at mas malaking base para sa mga nagbabantay sa Tubataha. Sa ngayon, iisang palapag lang ang ranger station sa Tubataha, sira-sira at inaabot ng tubig ang loob tuwing may bagyo. Binubuksan lang kada 3 oras ang radar nito para makatipid sa kuryente. Dahilan kung bakit kung minsan nakakalapit ang ilang barko ng hindi namamalayan ng rangers, tulad ng nangyari sa USS Guardian. Ang bagong ranger station mas maraming solar panel, may bagong radar at kayang mag-recycle ng tubig ulan para magamit ng mga titira rito. Meron din itong helipad, mas mataas na observation post at komportableng lugar para sa mga nagbabantay. We're hoping na magsimula yung construction as soon as possible, as soon as we get the fund that we need. Actually, yung buong project worth 60 million pesos. So we're hoping for support from kapwa natin Pilipinos. Tinatayang humigit kumulang 70 milyong piso ang posibleng bayarang danyos ng Amerika dahil sa pagsadsad ng minesweeper sa Tubataha. Pero hindi pa tiyak ang TMO kung pwedeng kunin dito ang gastos para sa pagpapagawa ng bagong ranger station. Bukod sa mas mababantayan ng World Heritage Site, posible na rin mapag-aralan ng mga researcher ang natatanging biodiversity sa lugar sa pamamagitan ng ranger station. You can see meron tayong research facility with this modern design. As compared to our present structure, wala tayong facility for research. So yung nalilimit yung research work natin. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, Rafi Tima, GMA News.